Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastangan sa Diyos yan. Hindi ba't Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumindig ka at dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, napakalaki ng determinasyon ng mga taong nagdala sa paralitiko. Dahil sa kanilang pananalig, hindi lamang gumaling ang paralitiko, pinatawad pa ang kanyang mga kasalanan. Kapansin-pansin, hindi agad pisikal na kagalingan ang ibinigay ni Jesus. Una niyang sinabi, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. Mas mahalaga sa kanya ang paggaling ng kaluluwa bago ang paggaling ng katawan. Ito ang diwa ng tunay na himala. Kapag ang loob ay lumaya, nakababangon ang buong pagkatao. Ang mga kaibigan ng paralitiko ay larawan ng iglesia, tagapagdala ng mga may sugat sa presensya ni Kristo. Tayo rin ay tinatawag na maging ganoon, ang maging mga tulay, hindi hadlang, tumulong, hindi tumiligsa. Kay Jesus, walang sobra ang sira, walang sobrang bigat, walang labis na makasalanan na hindi pwedeng patawarin, pagalingin at iligtas. Tulungan mo ang isang taong mabigat ang kalooban upang maramdaman niya ang kapatawaran at kagalingan mula sa Diyos.